Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 16 hanggang 25 yung ating babasahin. Siguro babasahin ko na lang muna siya at bukas ko na lang siguro explain kung ano yung natutunan ko dito dahil hindi ko pa siya as in napapag-aralan. At yun, sinisikap ko siyang unawain pero hindi ko siya maunawaan. Kailangan ko ng masinsinan na pagkakaunawa or pangunawa dito sa mga verses na to. Pero salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na ito ay unawain sa pamamagitan ng pamamaraan na ibinigay niya sa akin. At yun, sa ngayon ay babasahin ko na lang muna siya. Verse 16 to 25 yung ating babasahin at bukas ko na lang siya i-explain. Siguro hindi ko to masyadong maunawaan dahil siguro sa pagod sa maghapon na lumipas. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na makapagbasa ng Bible, makapag-devotion. At katulad nga nabanggit ko na bukas ko na lang siya i-explain. Pero ngayon ay umpisa na natin. Sa araw na iyon, ang mga taga-Ehipsyo ay magiging parang mga babaeng manginginig sa takot. Kapag iniunat na ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang kamay upang sila'y parusahan, masisindak ang mga taga-Ehipsyo sa mga taga-Juda. Marinig lamang nila ang pangalan nito dahil sa balak ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa kanila. Sa araw na iyon, limang lungsod sa Ehipto ang gagamit ng wikang Hebreo at manunumpa sila sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isa sa mga lungsod na ito ay tatawaging lungsod ng araw. Si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y pararangalan sa pamamagitan ng haliging bato sa may hangganan ng lupain. Iyan ang magiging palatandaan na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay naroon at sila'y bibigyan niya ng tagapagtanggol kapag sila'y humihingi ng tulong. Sa panahon ng pag-uusig, magpapakilala si Yahweh sa mga Ehipsyo at siya na may kanilang kikilalanin, sasambahin at aalayan ng handog na susunugin. Gagawa sila ng mga sinumpaang pangako kay Yahweh at ang mga iyon ay kanilang tutuparin. Parurusahan ni Yahweh ang mga Ehipsyo, ngunit sila na may kanyang aaliwin. Manunumbalik sila sa kanya at sila'y kanyang diringgin at pagagalingin. Sa araw na iyon, magkakaroon ng isang malawak na daan buhat sa Ehipto patungo sa Assyria. Makakapunta sa Assyria ang mga taga-Ehipsyo at ang mga taga-Assyria ay makakapunta sa Ehipto. Sila'y sama-samang sasamba. Sa araw na iyon, ang Israel ay magiging kapanalig ng Ehipto at Assyria at sila'y magiging pagpapala sa buong daigdig. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pagpapalain kita, Ehipto, na aking bayan, ikaw, Assyria, na aking tinatag, at
ikaw, Israel, na aking pinili. Ang ganda ng verses na to, verse 23 hanggang 25. Kumbaga, magkakaroon ng sa panahon ng Ehipto tsaka ng Israel, nagkaroon sila ng revival. Kumbaga, lahat sila nagsama-sama, yung Ehipto, Assyria, at Israel ay naging parang iisang pananampalataya, isang paniniwala, at isa ang sinasamba, at walang iba kundi ang ating Panginoon. At yun, hanggang dito na lamang ang ating night devotion. Pero bukas ng gabi, explain ko kung ano yung aking natutunan dito. Medyo malalim kasi yung pakahulugan ng mga verses dito sa Isaias. So, yun. Naunawaan ko naman siya, pero hindi ko siya kayang i-explain sa ngayon. Kaya, yun. At yun, hanggang dito na lamang muli. Kita-kits tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. God bless po sa inyo pong lahat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye. At yun po, lagi po nating tandaan na walang iba po tayong dapat pagkatiwalaan, alayan ng ating tiwala, pananampalataya, kundi ang ating Panginoon lamang. At yun po, hanggang dito na lamang po muli. God bless po sa inyo pong lahat. Bye-bye.